Siguro hindi ko ma-explain, hindi ko masabi kung gaano yung gravity ng kabigat niya, painful, but we learn to live with it. Taon na ang lumipas pero ang sakit at bighati naroon pa rin. Ito ang pinagdadaanan ni Nanay Janet, misis ng yumaong si Police Officer 2 Peterson Carap. Isa si Carap sa 44 na SAF troopers na nasawi sa Mama Sapano Massacre noong January 25, 2015. Bagamat 11 taon nang nakalilipas, mabigat pa rin para kay Nanay Janet na hindi uuwi kailanman ang kanyang asawa. Malaking hamon daw ito para sa kanyang mga anak na nangungulila sa kanilang ama. Pangungulilang hindi kayang punan ng anumang parangal o medalya. As of now, wala pa rin naman kaming balita as families. So, we're still looking for that. We're still hoping na siyempre, makamit din natin yung hustisya para sa kanila. Lahat naman ng mga promises nila, nangyari naman, binigay naman sa mga families. Although, siyempre, hindi naman biglaan, staggered siguro, pero it was given. Kahapon January 25 muling binigyang pugay ang SAF-44 na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan at kapayapaang tinatamasa ngayon ng bansa. Long may the craving of freedom, and exchange it for the claims of democracy by right and law. Sa likod ng mga seremonya at red-laying, hatid nito ang mensahe sa bawat Pilipino. Panghawakan at protektahan ng kapayapaang ipinaglaban ng SAF-44 kapalit ng kanilang buhay. We learned a lot of things from it. The tragedy of the SAF-44. Sabi nga nila, yung mga kabataan, yung ating pag-asa ng ating bayan, we learn to live with the ideals of the SAF-44. Para naman yung kanilang, yung worth ba na, yung buhay na binigay nila for the Philippines, is worth it. Hindi siya nawawala or hindi parang walang saysay yung pagkawala ng SAF-44. This day of national remembrance is not only about remembering what happened. It is about remembering who they were and why their sacrifice still matters. It is about honoring courage, recognizing sacrifice, and renewing our pledge, not only as police officers, but as Filipinos. The SAF-44 were not just elite commandos. They were sons, husbands, fathers, brothers, friends, men who knew the dangers of their work and still chose to serve. Were never just names engraved in stone, but fathers, sons, brothers, and friends. This day of national remembrance for the SAF-44 commemorated 44 members of the Philippine National Police Special Action Force who made the ultimate sacrifice during the Masasapano encounter in Maguindanao on January 25, 2015. And is observed annually on this day. They are our kababayan who gave their life so that others could live in peace. Maliban sa isinagawang seremonya sa marker ng SAF-44 sa John Hay Hotels, binigyang pugay din ang puntod ng mga SAF-44. Sa La Trinidad Benguet, nag-alay ng bulaklak ang mga kinatawan ng La Trinidad Municipal Police Station sa puntod nila Police Officer 2 Jerry Cayob at Police Officer 2 Peterson Carap. Isang programa naman ang isinagawa sa puntod ni Police Officer 2 Joel Dulnuan sa Villaverde, Nueva Vizcaya. Inalala rin ng La Union Police Provincial Office si Police Officer 3 Omar Nacionales sa kanyang puntod sa Luna, La Union. Nag-alay naman ng bulaklak ang 113 Special Action Company ng SAF sa puntod ni Police Officer 2 Garingo Cayang-o sa Sadanga Mountain Province. Inalala rin sa Camp Crame sa Quezon City ang kadakilaan ng SAF-44. Kasabay ng pag-alala sa kadakilaan ng SAF-44, patuloy pa rin ang panawagan ng mga kapamilya nila na makamtan nila balang araw ang hustisya.
Ang Mama Sapano Massacre ay naganap sa pagsasagawa ng Special Action Force ng PNP ng Oplan Exodus para tugisin sina Zulkifli Abdir alias Marwan na isang eksperto sa paggawa ng bomba at si Abdul Basit Usman na napatay din kalaunan sa ikinasang operasyon ng MILF. Vanessa Bugtong, RNG News.